Pinitira yung Katoliko, sabi niya, kung mapapansin doon natin sa mga calamities, ang unang lalo na sa Bohol at saka sa Cebu, ang unang dumapa ng churches, di ba? Lahat ng church bumagsak. Sabi niya, kung tayo, church, mga Katoliko nga daw, may mga natandang iglesia, yun na yung inano ng mga natanda ng mga iglesia, yun na yung bumagsak. Sabi niya, kahit daw ang Maynila, magkaroon ng 7.2 na lindol. Sabi niya, ang Diyos pa rin, sabi diba, sa lahat, sa lugar na nagkaroon ng lindol, hindi naman lahat na parang, diba? Bakit? Kasi sabi niya, hindi pa rin mananalo. Sabi niya, oo, parang binigay ng Diyos yun, sa kanila, para magsisi sila, become ang humble. Yun na yung paraan ng Diyos. Pero kung sa atin daw, sa lahat daw ng mananampalataya, yung forces, bad forces at saka good forces, sabi niya, hindi pa rin daw mananalo ang bad forces sa good forces. Why? Kasi ang halimbawa sa Old Testament, si Moises at saka si Paraon. Di ba ang tao matigas ang puso, so magpapadala ang Diyos ng salot. So ang tao pag matigas ang puso, pag may salot, di ba doon na tayo na yun na lumalapit sila sa Diyos, di ba? Yung tayo sa panahon na halimbawa niya kay Moises, di ba? Daming plagues at nakabuhayan nila, binigyan ng Diyos ng sumpa. Tapos sa panahon ni Goliath sa ni David, di ba? Sa isang musmus na bata, kinaya niyang patayin si Goliath sa pamamagitan na ng bato. Sabi si Goliath is a warrior, di ba? Siya yung pero bakit hindi pa rin siya pinatouch na ng Diyos? Kasi siya yung manilipo sa lahat ng mga Israel, di ba? Siya yung mga mamamatay tao, di ba? Warrior siya, pinapatay niya yung mga ng Israel. Tapos, marami siyang halimbawa. Kung halimbawa na hindi pa rin mananalo ang evil at kaysa sa good, kaya mangibabaw pa rin kasi nandito pa rin Diyos. Kasi si Kristo ang nagligtas sa atin. Tapos, ayun, sabi, kumilos si Christ sa pagka-Diyos Ama. Yun yung pagkakilos ni Jesus. Ano kasi. Pero kung naiintindihan niyo, maganda naman yung tool niya, nagpalo-palo, kasi mayroon na hindi nakukuha. Yun. Ayun, meron pa siya. Kung mapapansin na natin ngayon, sa mga denomination churches, sa mga religious, yung word na absolute, hindi na sila absolute sa word, sabi niya. Wala na yung word, kasi mayroon na silang sarili-sariling reference point, mayroon na silang mga bagay na nababasa na, sabi doon, nawawala na yung absolute kay Lord Jesus Christ. Dapat magiging absolute tayo kay Jesus Christ. Sabi, ang tao daw ngayon, nag-focus na sa material. Tapos, imbis absolute na din si Kristo, sabi niya, all things, lahat ng bagay na hindi patungkol kay Kristo ay baliwala. Walang kabuluhan yun sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ang lahat ng bagay, lahat ng hinihiling Kristo para sa atin, yun na kay Kristo at pinalaghan din natin, sabi niya, may kabuluhan ito. Yun. So, yun lang. Ayun, meron pa. Everlasting Covenant. Ito yung sinabi niya kanina. Yung Everlasting Covenant, ito yung Trinity. Sabi niya, yung niya kay Kristo, yung agreement nila, covenant ni Kristo para pagdating sa lupa, para dito sa lupa. Yung agreement nila na sabi doon, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, agreement o pagkakasundo nila kung paano sila mag-work, kung paano nila gawin yung ng Diyos yung inutos ng Diyos Ama sa kanila para sa sanlibutan. Sabi niya, there's no space in time from the beginning, eternity, there's no space, diba? So, kaya yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, nagkasundo na nagkaroon sila ng covenant. So, yun lang. Yung akin po yung isi-share ko. Hindi ko kailangan pastor kasi pagaling namin. Kasi pagating namin doon nagpipraise siya tapos diretso mensahe na siya agad.
sabi doon, yung verse niya na ginamit yung Romans 11:36, sabi doon yung for of, ano yun? For of him ba yun? Sabi, si Jesus Christ nga daw yun. Tapos, yung, may tinawag siya na, pluralism. Sabi doon, yun daw yung kanya-kanya na sabi, kung sa palagay mo daw tama ka, sabi niya, bahala ka daw sa buhay mo. Yun daw yung tinatawag niyang pluralism. Sabi, hindi na, yung magnanakaw daw, hindi naging magnanakaw yun dahil daw, nagutom siya. Kundi, bago pa daw siya nagutom, makasalanan na siya, o nagnanakaw na siya, sabi niya. Tapos lahat daw ng bagay, nakaukol daw yun sa sa kay Jesus Christ nga daw. Tapos may duty daw si Jesus Christ. Ito daw yung inako niya yung lahat ng bagay. Diba, binulis nga niya yung buhay niya. Tapos sabi pa niya doon, una, tinanong niya kung sino daw yung mga bisita, tumayo pa kasi ito niya doon. Tapos, diba si Kuya, Ludoy pa yung tumayo. Oo, basta may tumayo, dalawa sila tumayo. Tapos biglang sinabi niya, yung Diyos Ama, Diyos Anak, tapos Diyos Espiritu Santo, bago pa daw itatag yung sanlibutan, buhay na daw sila, ondo na daw sila. Sabi niya, nag-uusap daw sila, yung Diyos daw yung nagpaplano, tapos yung Diyos Ama yung nagpaplano, tapos yung Diyos Anak, siya daw yung gumaganap nung mga plano ng Diyos. Tapos yung Diyos Espiritu Santo, yun nga daw yung witness. Siya lang daw yung witness. Tapos, yung Diyos Anak, si Jesu Cristo nga daw yun ang nagkatawang tao. Na siya daw yung gumawa. Nakalagay din daw sa Revelation 8:1 yung Alpha and Omega, the beginning and the end. Tapos sabi, may binanggit pa siya na all things were made by Him. Ibig sabihin daw ng made yung ginumay. Ang ibig sabihin daw nun, bring into existence ginumay. Tapos, ang ibig sabihin daw nung made, hindi daw, parang kumuha pa siya ng materials para daw gawin yung bagay na yun. Hindi daw ganun. Tapos sabi pa niya, yung abomination to the Lord, kung yung kinita mo daw, kunwari, nanalo ka daw sa loto, yung kikitain nagtanong muna siya kung nanalo ka daw sa loto ng 100 million, kung pwede mo daw ibigay yung 10 million. Sabi niya, hindi daw yung, parang dapat ka tugod-tugod sa harapan ng Diyos kasi nanggaling nga daw yung sama-sama. Ibig sabihin, kung kinita mo daw, nyari, nagnakaw ka na marami. Kahit 8 times mo daw yun, hindi daw yung kalugod-tugod sa harapan ng Diyos. Ayun lang. Magandang gabi po sa ating lahat na gusto sabihin. Yung na-take note ko lang po, yung naabutan po namin na verse, yung yung Romans 11:36 ba yun, na sinasabi doon na through Him, by Him, all things and glory forever. Yun ba yun? O yun. Yung pinatukulan na doon, yung through Him, yun yung si Christ na sinasabi. Tapos sabi nga niya, sa panahon daw natin ngayon, wala daw absolute na position of the system, sabi niya. Kasi daw, ngayon, yung technology, na daw, yung modernized na daw, parang mayroon siyang nabanggit na ganon. Tapos sabi niya, yung sinabi din niya na nagkasala daw tayo, hindi daw sa nagkasala daw tayo sa ating hindi daw sa mga gawa, kundi daw dahil sa ating mga puso, kasi daw, hindi daw tayo nag-repent. Tapos, binanggit din niya dun sa Romans 8:28, yung purpose. Sabi doon, may purpose daw yung Ama, yung Diyos, yung sinasabi na duty. Si Christ daw, may duty siya. Tapos may binanggit siya na yung sa past eternity, nabanggit na yung eternity, wala pa daw ang universe. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, tsaka Diyos Espiritu, daw sila, meron silang agreement. Yung agreement nun, kung anong gagawin nila. Yung Ama, siya yung may lahat,
gusto ng Ama ay pinapagawa dun sa anak. Yung anak ang siyang gumagawa. Tapos yung Espiritu naman, yun yung naging saksi o yung witness naman. Sabi, si Kristo, sa lahat daw ng si Kristo lang daw yung nakakagawa, yung gagawin na tubusin yung mundo, yung tao. Kasi compare daw kay Allah, kay Buddha, hindi naman sila pumunta para tubusin yung mga tao. Basta meron siyang binanggit na si Allah saka si Buddha. Tapos sabi niya, yung right naman, yung right daw ng anak ay angkin niya para sa lahat. Tapos sabi din niya, meron daw mga debate nangyayari na sinasabi daw ng ibang mga religion na si Christ lamang daw ay hanggang pagiging isang servant lang daw. Yun yung sinasabi niya. Pero sabi niya, ganun lang ba yung ni Christ na hanggang servant na o bilang isang alipin? Sabi niya, hindi daw. Tapos may nabanggit din siya yung pagkatawang tao. Yung sinabi niya, yung maid, na sinasabi niyang dinumay. Pag sinabi ng dinumay, may gumawa daw. Tapos may example siya na yung paggawa, hindi daw katulad ng paggawa ng isang mesa na makawa ka ng hammer, yung martilyo, tapos pupukpukin mo. Hindi daw ganon. In example niya yung yung wala pa daw light, na let there be light. Ganon daw yung pag ni Christ. Yung sinasabi niya. Tapos may sinabi din siya yung sa Hebrews 1:3 na hears of all things, ganon. Tapos meron siyang tatlong binanggit yung yun. Mga verse natin na din niya. Tapos may binanggit siya, nung una pa daw, na wala pang meron daw yung electron sa neuron. Pag daw, mahina daw yung electron, neutron at saka electron. Pag mahina yung electron, hindi daw sila ibig sabihin, kailangan negative sa positive. So yung tinatawag natin na gravity, kung wala daw yun, ibig sabihin daw, yung force yung sinasabi niya. Tapos yung hindi niya yung ginagamit ng mga scientists na meron daw gumanon, parang sinatawag natin ng Big Bang. Hindi niya mabanggit yung Big Bang. Basta sabi niya, ganon daw, meron ganon, scatter, di ba? Meron nag-scatter, tapos merong pumupok na ganon. Hindi niya mabanggit yung ng scientist lang siya kanina yun, basta sinabi niya sa scientist daw. Tapos yung yung meron siyang dalawang sinabing micro at saka macro. Yung macro naman, yung lalakad tayo para sa Diyos. Yung example niya, pag manalo ka ng loto, pag 1 million, magtatimes ka ba na ng 500,000, sabi niya. Ay, micro. Tapos yung macro naman, yung sa Diyos na kung saan lalakad ka sa Diyos. Sabi niya, example pa nga yung mga kalamidad, sabi niya, kahit yung tamaan na tayo ng dito sa Manila daw, hindi daw tayo matatakot kasi nasa atin daw yung Diyos, sabi niya. Yun, tapos yung pagtatrabaho. Sabi niya, sa Romans 3:26, sabi niya, yung sinabi niya yung righteous at saka unrighteous. Yung unrighteous daw, pag nagtrabaho ka ng mabuti, daw yung matatanggap mo? May sahod ka daw matatanggap. Yung unrighteous, matatanggap yung sahod, yung kamatayan. Pero yung righteous, pag nagtrabaho siya ng maayos, yun daw yung eternal life. Yun lang. Ang gawin sa atin dyan, mga kapatid, share ko lang yung isa nasunod ko ng balita yung lingkod sa Bicol. Bicol sa Cebu. At napuwat ko sa Bicol na balon namin. Halos yung mga tao doon, yung pala yung epekto niya, sinakita ko yung babae, habang in-interview siya, parang akala niya na ginto ulit. Parang siya nakaranas ka ng malakas na rito. Kasi sa video, nung habang nabili doon, talagang parang yung Catholic Church, talagang pag-WhatsApp niya, diretso, di parang yung rock, talagang diretso, parang parang giniling, talagang hindi yung pagkakaano sa kanya. Bawat church,